lamang po tayo ang naiinitan ngayon tag-init. Katunayan, mas doble pa ang nararamdamang init ng ating mga fur babies. Kung paano maiwasan ng heat stroke sa mga alagang hayop, alamin sa Frontline Report ni Laila Pangilinan. Nangingisay at bumubula ang bibig ng golden retriever na si Dory nang madatna ng kanyang pamilya. Si Dory, nagpakita ng senyales ng heat stroke. Sinubukan siyang balutan ng tuwalyang basa pero tuloy-tuloy ang pangingisay nito hanggang sa binawian na ng buhay ang aso. Alam kong pinipilit niyang bumangon kasi love na love niya kami, lalo na yung dalawang anak ko. Kaya lang hindi niya na talaga kayang bumangon. Emosyonal ang mga anak ni Abigail, lalo't sa kanila lumaki ang 9 years old na golden retriever. Napaiyak na lang sila habang tinitingnan ang nakahandusay na fur baby. Ay, wala na. Hanggang sa huling hininga daw ni Dory, gusto pa rin itong proteksyonan ang kanyang pamilya. Ayon sa Quezon City Veterinary Department, mas mabilis tamaan ng heat stroke ang ating mga alaga, lalo na yung mababalahibo. Hindi raw kasing dami ng sweat glands ng isang tao ang mga aso. Kaya ngayong tag-init, tripleng mas mainit ang kanilang nararamdaman na posibleng ika-heat stroke. Importante rin na hindi mainit ang kulungan ng ating mga fur babies. Para sa may mga catio o bahay ng mga pusa o kaya naman doghouse na katulad nito, maigi na i-check din natin kung heat stroke proof nga ba ang mga bahay ng mga alaga ninyo. Unang-una, siguraduhin po natin na well ventilated o lagos-lagusan ang daloy ng hangin sa loob ng bahay ng ating mga pets, at kung ang bubong ay gawa sa yero, mas maigi po nalalagyan natin ito ng insulation para hindi naman tumatagos yung singaw ng araw sa loob ng bahay ng ating mga pets. Huwag na huwag daw babaliwalain kapag nakitang basang-basa na ang ilong ng aso, hinihingal at naglalaway ng sobra. Ibig sabihin kasi niyan, sobrang init na ang nararamdaman nila. Kaya para sa fur parents, maging listo at laging obserbahan ang ating mga alaga, lalo't di nila kayang magreklamo. Kung sakali mang makaranas ng heat stroke ang inyong mga alaga, agad itong alisin sa mainit na lugar. Basain din ang kanilang talampakan o paws. Kailangan na talaga for us first aid po, yung mga ice pack is pwede lagay natin sa mga singit-singit nila, sa kilikili, sa singit, o yung mga mas heated na parts po ng dog, sa tenga or sa mga pads po nila, poop pads. And then kung halimbawa naman na hindi talaga kaya nung first aid na yun or mag-cool down man lang, so better din na ma-regulate din po yung temperature. Mainam din kung mapapaliguan ng mga aso at pusa isang beses isang linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.